What's up guys, welcome back to my channel. So balikan natin ang naging laban ni Josh Taylor versus Teofimo Lopez. So pagdating sa mismong laban, kitang-kita ang laki ni Josh Taylor. Pero kahit malaki itong si Josh Taylor, baliwala ito kay Teofimo Lopez. Pero makikita mo kay Josh Taylor na siya ang agresibo sa laban. Masipag bumato na suntok pero hindi iniinda ni Lopez ang mga patama ni Josh Taylor. At nakaka-counteran pa ito ni Teofimo Lopez. Sa mga sumunod na rounds, si Lopez naman ang naging agresibo sa laban. Si Josh Taylor naman ang umaatras. Madaling nasasangga ni Lopez ang mga suntok ni Josh Taylor at tumatama ng solid ang mga suntok ni Teofimo Lopez. Sa round 4, binibasican na lang ni Lopez itong si Josh Taylor. Madali na lang naiilagan ni Lopez ang mga patama ni Josh Taylor. Muntik-muntikan pang bumagsak si Josh Taylor, buti na lang na save by the bell siya sa round 4. Sa round 5, madali nang natatamaan ni Lopez si Josh Taylor. Dito na rin makikita na malayo ang talent ni Lopez kumpara kay Josh Taylor. Ang kagandahan lang kay Josh Taylor, masipag bumato na suntok kahit na alanganin tumama. Pero yan ang nagbibigay ng pagkakataon para makapag-counter si Teofimo Lopez. Sa kalagitnaan na rounds naman, nag-agresibo ulit si Josh Taylor pero hindi na nai-intimidate si Lopez. Kumbaga part of the plan na lang ito ni Josh Taylor. Sa round 7, malinis ang mga patama ni Lopez kay Josh Taylor. Sa round 8 naman, si Lopez pa rin ang nagdidikta sa laban. Tinatamaan ng malinis itong si Josh Taylor. Sa round 9, nakatama na naman itong si Lopez kay Josh Taylor. Kaso bigla naman yumayakap itong si Josh Taylor. Madali nang nakokontrol ni Lopez ang laban. Kitang-kita mo talaga ang bilis ni Lopez. Nagbukang amateur fighter itong si Josh Taylor at bago matapos ang round 9, muntik nang bumagsak itong si Josh Taylor tapos tama ng iba't ibang kombinasyon ni Teofimo Lopez. Sa round 10, nag-agresibo ulit si Josh Taylor pero madali nang nakaka-counter ni Lopez ang mga suntok ni Josh Taylor. Sa round 11, mapapansin mo kay Josh Taylor na pagod na. Kaya mas lalong napadali kay Lopez na kumounter kay Josh Taylor. Pagdating sa round 12, si Teofimo Lopez na ang nagdikta sa laban. Muntik-muntikan na naman bumagsak si Josh Taylor pero sadyang matigas lang talaga si Josh Taylor. Ilang beses na nag-attempt si Teofimo Lopez na tapusin itong si Josh Taylor kaso nadadali siya ng yakap ni Josh Taylor. Hanggang sa umabot na sa decision ang laban, panalo si Teofimo Lopez via unanimous decision sa score na 115-113, 115-113 at 117-111. May bagong kartada si Teofimo Lopez na 19 wins with 13 knockouts ng isang talo. Samantala si Josh Taylor ay bumagsak ang kartada at nalasap ni Josh Taylor ang kauna-unahang talo nito sa kanyang professional boxing career na 19 wins with 13 knockouts ng isang talo. Si Teofimo Lopez na ngayon ang bagong WBO at The Ring Magazine Super Lightweight Champion. Sa kabilang banda naman, pag-usapan naman natin ang naging laban ni Tyson Fury versus Francis Ngannou. So isang 10 rounds ang laban. Ito ang unang laban ni Francis Ngannou sa kanyang pro boxing career. So naging former UFC heavyweight champion si Francis Ngannou. Tapos talunin si Stipe Miocic sa kanilang rematch. So pagdating sa mismong laban sa unang round, umatake agad si Tyson Fury. Gustong ipakita kay Ngannou na iba ang boxing sa MMA. Makikita sa unang round na si Tyson Fury ang masipag bumato ng suntok at madali niya din naka-counter si Francis Ngannou kapag bumibitaw ng suntok si Ngannou. Madali kasing nakakapagbitaw si Fury ng suntok kay Ngannou dahil sa laki niya at haba ng galamay niya. Makikita din kay Fury na maingat din kay Ngannou dahil alam ni Fury na malakas din sumuntok si Francis Ngannou. Makikita din kay Ngannou na kaya rin niyang makipagsabayan kay Tyson Fury kahit na malaki itong si Fury sa kanya. Sa mga sumunod na rounds naman, si Fury pa rin na mas pulido ang mga patama kaysa kay Ngannou. Ang ganda rin ng footwork dito ni Tyson Fury, hindi basta-basta tinatamaan ng suntok ni Ngannou. Pero makikita din na si Francis Ngannou ang umaabante sa laban at kada nako-corner niya si Tyson Fury, biglang yayakap itong si Fury. Pero sanay si Ngannou sa yakapan dahil wrestling ang labanan sa UFC. Kaya kayang-kaya niyang kontrahin ang mga yakap ni Tyson Fury. Hindi katulad kay Deontay Wilder. Kapag yumakap na si Fury sa kanya, hindi na niya kayang kontrahin. At hindi na rin siya nakasuntok. Hindi katulad kay Francis Ngannou na sanay sa MMA.
Makikita na nayayanig din si Fury sa mga suntok ni Francis Ngannou. Kaya dinadaan na lang ni Fury sa yakap para mawala ang momentum ni Ngannou. Sa round 3, dito na bumagsak si Tyson Fury matapos makounteran ng left hook ni Francis Ngannou. Masyado kasing naging kampante si Fury, hindi niya inasahan na tatama ang left hook ni Francis Ngannou. Alam naman natin na malakas din sumuntok itong si Ngannou. Kaya nagulat din itong si Tyson Fury. Sa mga sumunod na rounds, dito naging maingat si Fury, dito naman naging mas agresibo si Francis Ngannou. Siya naman ang unang nagbibitaw ng suntok, makikita na nakikipagsabayan na siya kay Fury. Sa round 6, si Tyson Fury pa rin ang mas nakakatama kumpara kay Ngannou. Sa round 7, si Fury pa rin ang mas accurate ang mga patama kumpara kay Ngannou. Sa round 8, solid ang mga patama ni Ngannou kay Fury. Sa round 9, si Fury naman ang nakakatama kay Ngannou. Puro stiff jab ang binibitawan ni Fury tapos sabay atras. At sa round 10, makikita mo kay Ngannou na pagod na pero pinipilit pa rin niya tapusin si Tyson Fury. Pero mas nakatama ng pulido si Fury. Hanggang sa umabot na sa decision ang laban, panalo si Tyson Fury by split decision. Sa score na 95-94 pabor kay Fury. 95-94 pabor naman kay Francis Ngannou. At 96-93 pabor naman kay Tyson Fury. Muntik nang ma-upset si Tyson Fury, bulyaso kung sakali ang undisputed title fight niya kay Alexander Usyk. Malaking bagay kay Francis Ngannou ang knockdown ni Tyson Fury sa third round. Nakalamang lang si Tyson Fury dahil masipag bumato ng suntok at mas accurate ang mga patama niya kumpara kay Francis Ngannou. Ngayon, abangan natin ang undisputed fight ni Alexander Usyk versus Tyson Fury. Nakataya ang lahat ng titulo sa heavyweight division. Magandang laban ito sa heavyweight division, nasa pound for pound si Alexander Usyk, habang wala naman sa pound for pound si Tyson Fury. Kaya abangan natin ang undisputed title fight nila sa heavyweight division.